Mga kagolets, para sa inyong kaalaman, ang Wuling Motors po ay isa pong Chinese manufacturer po ng mga automobile. Ang Wuling Motors po ay founded in 1982. So matagal-tagal na po ito sa business pagdating sa automobile. 41 years na po sila. At minsan na rin po silang nakipag-partnership sa Mitsubishi Motors na alam naman natin na kilalang Japanese manufacturer po ng mga kotse. So sila po ay nag-collab at gumawa po ng L100. Isa po itong mini cup. Ang Wuling Motors, mga kagoles, ay kilala sa China bilang isang manufacturer po ng mga mini EV o small EV. Gumagawa rin sila ng mga buses, mga trucks, or mga engine parts na kinakabit din po sa mga sasakyan. So, hindi na rin po sila bago pagdating po sa mga electric vehicle. At ngayon po, ang Wuling Motors po ay naglabas po ng kanilang panibagong brand ng small EV. Ito po yung Wuling Bingo. Ang classification po ng car na ito ay subcompact na 5-door po na hatchback. Katulad ng iba ay front motor or front wheel drive po ang e-car na ito. So, ang e-vehicle na ito na Bingo ay pasok po sa platform na tinatawag po nilang Global Small Electric Vehicle. Alright, good day mga kagolets, mga ka-EV. Nandito ngayon sa Mall of Asia. Hindi para mag-vlog sana, pero ituloy na natin. Nandito na ako eh. So, may mga nakita ako na mga e-vehicle dito. At mukhang may dating, may pagka-premium sila. Wala sila sa SMX nung nakaraan, pero kita ko naman na magaganda ang mga EV na ito. So mga kagoles, tingnan natin. Let's go! So guys, ito yung Wuling Bingo. Bagay na bagay sa GoE vehicle. Wuling Bingo. Okay, no coding po ito ha. We'll see and check the specification and details ng EV na ito. Napakaganda. Actually, classic din ang kanyang design. Kung makikita nyo, classic po ang kanyang design. And guys, kung makikita nyo, chrome, meron siyang chrome sa kanyang mga handle. Guys, nakikita nyo, ang daming tumitingin dito. So, yan. Butan lang muna natin. Ang daming talagang tumitingin. Naku, nakikita na ng mga Pinoy na yung kahalagaan ng e-vehicle. Ang gara, oh, ang ganda.
Napakaganda ng kanyang tail light. Then, as you can see, meron siyang chrome dito na pahaba. Reflectorized sensor. Alright. Okay. Ikot. Bingo! Makikita niyo yan. Diretso yan ha. Mula dito hanggang sa likod ay meron siyang, ang papuntang harapan ay meron siyang mga probe na bagay talaga. Yun. Okay. Kita nyo may signal light. Meron siyang sequence signal light dito. Ay! Papa. Kaya mo, diretso ito. Alright, mga ka-EV, mga ka-Golets, nandito si Sir Anthony ng Wuling Company, na Motors Company. Yan po sir, ang naka-display po natin nyo dito is si Wuling Bingo, 333 kilometers. 333 po sir is meron po siyang dalawang charging port. Meron po siyang AC or DC. Sa AC sir, kahit sa bahay lang po natin siya i-charge, pwede po siya. 220 volts power outlet sir. Alright. Ang type of charger po natin is 220 GBT. GBT ang... Yes po sir. Universal na ba yan, sir? Hindi pa po sir. Bali yung GBT po, mostly nakikita po siya sa mga Chinese brand cars. Chinese brand car, okay. That's yung mas easy. Bali po 20 volts outlet po pwede po. Tapos sa kabilang side po, yun po yung sa fast charger natin sir, yung DC po. Sa DC, yung fast charger niya po. Fast charging. Yes po. Ilang oras, sir? Yun po pala sir sa AC, from 0% to 100 is inabot po siya ng 10 to 12 hours. 10 to 12 hours. Pero po dito po ay DC or fast charging po, 45 minutes to 1 hour, full charge na po ang unit po natin. Okay. So bali, ang needed na voltage po sa kanya is 750 volts. Alright, oo. Bali, ang type of charger niya po is GBT pa rin po, pero yung fast charging. Guys, ang kagandahan dito, halos isang oras mapu-full charge na, di ba? Di ba 45 to? Minutes to 1 hour. Oh, di ba? To 1 hour. So 0% guys, to 100 po yun. Mga ka-EB, baka nag-aalala pa kayo na baka ma-deadbat kayo. Eto, hindi na. So, sobrang ikli lang ng oras ng ating charging. Okay. Basta dala-dala lang lagi yung charging, no? Yung charging, ano? Pino-provide po namin freely po yung charger. Yung charger niya. Okay. Pero sa DC po sir, kailangan po is nakakabit po siya sa bahay. Wall-mounted po. Wall-mounted. Okay. Wala po siyang parang portable charger. Alright. Po talaga sa bahay. So, libre din yun, sir? May ano na po, in-order na po yung subscriber. Yung order. Pero meron sa inyo, sa Wuling? Opo. By next year po, magiging available na po. Alright. Yung mga parts and accessories. Okay. Sige, sir. Ayan, as you can see guys, ang ganda rin ng kanyang headlight. Modern type. Pinagsamang classic at modern looks na itong Wuling Bingo. So mamaya tingnan natin ang presyo. Tingnan nyo yung kanyang signal light. Naka-sequence na siya dito sa harapan. Okay. Paganda. Fully LED na po yan ha. Ang kanyang mga signal light. Tingnan natin ang kanyang likod. Alright. Ayan ang kanyang likuran. Naka-hazard po tayo, mga kagolets. Okay, mga kagolets, nandito po ulit si Sir Anthony ng Wuling. To brief lang tayo, orient lang tayo kung ano bang meron dito sa loob ng Wuling Bingo, no? So, mga kagolets, ito, bigyan natin ng oras si Sir Anthony. Okay po sir. Bali, makikita niyo po sa loob ng 333 kilometer edition ni Bingo is meron po siyang dashboard. Dito po nakalagay kung sa dashboard niya sir, nakalagay po kung naka-park, reverse, neutral, and drive. Alright. Yung sa right side niya naman po is parang magiging infotainment niya po yan. Bali, sa ngayon po sir, naka-Chinese pa po yung mga
configurations na dito. Since ito po yung display unit namin. Pero yung dadating naman na po na unit is naka-English naman siya. English na. Yes, okay. Pwede nyo pong, may radio din po siya. Pwede po siyang nakakonect sa Bluetooth. Pwede po yung select. Bali, touchscreen na din po siya. Okay. And also yung sa aircon, pwede nyo po siya i-adjust. Touchscreen na rin. Alright. Ang ganda, no? So, safety feature niya din po pala is meron na po siya dual airbag sa driver side. Dito po. Okay. And also naka-ABS na rin po pala yung brakes niya. And naka-power window na rin po siya, sir. Bali, kung napapansin niyo din po pala, naka-electronic part po siya. Wala po siyang handbrake. Yes, yan ang mga nauuso ngayon. Yes po. Actually, yung sa Veloz namin, ganyan na electronic, handbrake na. Wala na po talagang handbrake na manual. Tapos meron din po pala siyang mode, may economy, standard, and sports mode. So, saan siya? Ito po sir yung button. Alright. Dito po lumalabas sir yung Anthony GBT. Yes sir. Bali yan po, nandito po yung button kung anong mode po yung gusto nyo. Meron po economy, standard, and sports mode si Bingo. Bali, si economy sir, nalilimit lang po yung speed niya to 85 kilometers per hour. Si standard po is 90 kilometers per hour, and then si sports mode is 105 kilometers per hour. Depende yan sa load, no, sir? Yes po, sir. Actually, hindi naman po siya naapektuhan masyado since yung electric motor niya po is nakaset na po talaga yung ano po. Okay. Sir, ano pa ang meron dito? Meron din po siyang cruise control. Cruise control, okay. Sige, ito yung mga cruise control niya. And then, yung seat niya po, naka-electronic na rin dyan, sir. Yes, napansin ko nga kanina. Mamaya, ipapakita natin sa screen. Sa ano lang po siya, sir, sa driver. Ang driver seat, nakita ko kanina, na-elevate ako, at saka pwede siyang ibaba, di ba? So, electronic na. Dito sa touchscreen po, kung i-adjust yung thermostat, and then yung po ng aircon, yung sa blower, okay. Yung speed. Dito po, pwede naman po siyang i-adjust. Meron siyang manual. Yes, okay. Manual. Make sure po na naka-ilaw po itong dalawa. Kasi kapag hindi po siya naka-ilaw is naka-blower lang po siya or fan. Hindi po gumagana yung electric compressor po. So make sure na naka-ilaw po siya. So, eto naman sir, heater. Hindi po sir. Okay. Ito po napapansin nyo yung kung saan yung hangin. Yes, kung saan. So, yun. Guys, itong ating pong EV na ito ay meron ng mga USB. Saan matatagpuan mga USB, sir? Bali, sir, meron po siyang tatlong USB ports. Pwede po tayo mag-charge. Bali, ito sir, may dalawa po siya dito. Pwede po nating ilagay yung, kung mag-charge po tayo, USB port. And then, if ever may gusto tayong i-play sa multimedia po natin na pwede dyan. Pwede po siya dito. Dito, sir. And also, yung pangatlo, sir, ito po yung magagandaan sa kanya. Sa likod po nitong mirror, meron na pong nakaabang na USB port. If ever magpapakabit po kayo ng dashcam, pwede na po dito. Di na po kayo kailangan magpa-wiring. Nandito po yun. Andyan na. Yes po. Alright. So, bali na dito po yung button para sa ilaw. And then, nandito na rin po yung hazard button. Okay. Sir, dito, anong meron dyan? Meron po siyang mirror. Katulad lang din naman po sa regular car. Pero walang ilaw na, sir? Wala po siya. Dito, ganun din, mirror din ang meron. So, walang ilaw. Alright. As you can see, makikita natin dito yung, pwede natin dito ilak lahat ng kanyang mga pinto. So, dito, lahat ng control ng ating mga power window nandito na. Ayan. Okay, di ba? Good day, sir. Go e-vehicle. Sorry? Go e-vehicle, sir. Okay, nandito si sir. Right. Ayan. Actually, napakaganda. Etong kanyang leather dito ay may foam. Kaya nakaka-relax yung kanya pong yung siko natin na mare-relax dito kapag nagda-drive tayo. So, yun. Chrome button. Ito, nakikita natin may chrome din. Actually, nakikita ko dito sa kanyang unahan yung synthetic leather to, di ba? Pero to, hindi ko alam anong tawag dito. But, nakakapogi siya, nakakaganda. Ang lakas maka-classic look, no? At itong mga to. Ito yung aircon vent niya.
Diba? So, ang lakas maka-looks. So, normally yan, mga signal light, meron na yan. Alam nyo na yan. Dito sa kanya pong, makikita nyo dito yung adjustment o kung paano natin ma-adjust yung kanya pong side mirror. Okay? Electronic na rin siya. Bali, ito po sir, meron po siya dito adjustment sa ilaw. Pagka nabababaan po kayo sa low na ilaw, pwede nyo po siyang iset sa 3. Yan, kasi naka 0, 1, 0, 1, 2, and 3. Gusto nyo pong mas mataas, mas mababa, number 3 po tayo. Number 3. Yan. Yung, sir? Sige, tingnan natin. Okay, mapapansin. Ayan, sige, tingnan natin, mapapansin natin. Sa blue na upuan, makikita nyo. Yan po yung 0. Isusum ko, sir. Sama. Yung 0. Okay. And then set po natin sa 3. Okay. Yan, hindi na natin kailangan pa-adjust sa mga technician. Okay? Yung sa amin, mataas yung ilaw, pina-adjust ko pa. So, guys, ang ganda, Guys, dito, makikita natin, same quality. Ito yung tinatawag nilang piano block, di ba? Piano block siya rito, na may mga chrome. So, napakaganda. Yan nga, as you can see, nakikita natin dito yung kanya pong mga gear, di ba? Yung park, reverse, neutral, and drive. Yan, okay? So dito sa likod, sa may bandang likuran ay makikita natin, meron din siya ditong cup holder. Cup holder, dalawa rito. In both side, ay makikita din natin na may mga bottle holder din dyan. So, yan. So, ganda. Ang ganda ng EV na ito, guys. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na ito yung electronic na rin, yung kanyang adjustment, yung kanyang sandalan. Kung iano natin ito, pasandal yan. Alright, pwede siyang ibalik. And kung nakikita nyo, guys. So, ito, sa upuan niya, bumababa siya. Diba? So, pwedeng iyakyat. Ganda, ang ganda rin, guys. So, ito pong ating pong EV na ito ay meron pong 4 na stereo. So, maganda rin, maganda na to. Diba? Guys, dito naman tayo sa likod. Ayan. Actually, lahat ng kanyang door ay merong ganito na foam. So, napakaganda. Hindi lang puro driver yung may ganito. Usually kasi sa mga driver lang, no? So, ito yung kanyang stereo rito. At ito po ang kanyang upuan. Actually, design ito as 4-seater. So, kung medyo maliit naman ang mga sakay dito sa likod, ay pwede naman tayong maglima rito. So, as you can see sa aking harapan, ang tuhod ko as a 5'7" kapag may tsinelas na makapal. Okay? 5'6" lang. Maluwag dito. Etong seating capacity, seating arrangement na ito dito sa harap. Eh, ako na to. Yan na yung komportable sa akin as 5'6", no? So, dito, kita natin na napakaluwag pa. So, ayan, maganda na yung upo rito. As you can see, sabi ko nga, pwedeng limahan to. Pero, syempre, yung magsasacrifice na yun nasa gitna kasi hindi na convenient yung kanya magiging upuan dito. So, yan. Leather na to, synthetic leather na po ito. Maski dito sa likuran niya. Ito po yung nasa kanyang likuran. Ang lamig dito. Ang lakas ng aircon. So, meron siya ditong bulsa. Dalawa. Ayan, isang bulsa. Okay. Hindi na natin kailangan ipa-upholstery ang ating pong mga upuan dahil maganda naman. So, guys, yan o. Tingnan natin dito. Ang ganda rito. Guys, ang kanya pong tire size po ay 185 by 60 by R15. Yan po kanyang tire size sa lahat ng gulong. Napansin ko rin dito, nauuso na yung ganito, yung mga black din yung kanya pong tapalodo. So, maganda na rin tingnan ito, lalo na sa malayo.
Kunwari sir, nasa labas po tayo, i-press lang po natin yung unlock. And then, automatic po na pag ginapakan natin yung brakes, naka-start na po. Bali sir, sa China, may voice control po. Pwede nyo pong kausapin yung iOS mismo, si Ling. Si Ling. Opo. Ayan sir, siya po si Ling. Alright, si Ling. Siya si Ling. Okay, next. Kaya pag yung dating niya po sir, naka-English na po yan. English na, okay. So, hopefully, pwede siyang i-voice control. So, ang pag-start nito, nasa remote. Alright. So, ano ba yung, patingin ng remote, sir? Ano lahat ng ano niyan, sir? Unlock, yung lock, tapos yung sa likod, sir. So, okay. Paano siya patayin, sir? Bali, meron po ditong button sa ilalim. Kung nakikita niyo po, sir, itong may ilaw, nakalagay pong off. Pag press niyo po siya, so, power off na. So, buksan nga natin ulit, sir. Pakita natin sa ating subscriber. Ayan, i-unlock. Then, press the brake. Alright. Galing kagolets, no? High-tech na talaga tayo. So, yung isa, sir, ano yan? Para saan to? Sa likod po, sir. Sa trunk. Yung trunk. Dito na natin pwedeng yung open. Tsaka yan lang. I-lock din. Unlock. Unlock lang. So, yun. Ang cute ng kanyang, keyless. Magaan din. Ang ganda, ang ganda. Alright. Yan, mga kagolets, Dito, as usual, meron laging lagayan ng mga papeles. Okay. Guys, talagang na-amaze ako sa itsura ng kanyang aircon vent dito. Oh, ganda. Guys, dito naman tayo sa kanyang trunk. Right. Natin. So, okay. Maluwag siya, guys, ha. Napakalalim nito. Alright, tingnan nyo. Ang lalim. Hanggang siko ko. Ang lalim na hanggang siko ko, guys. Siguro mga 1 feet and a half to. Napakalalim. So, marami tayong malalagay. So, alam ko itong mga ganito nabevent to. Wait lang. Try nating event. Ayan, nabevent to. Okay. Ayan, kung meron tayong mga karga-karga, pwede to. Gawin nating cargo type. So, grabe. Grabe, tingnan nyo, guys. Tingnan mga kaibi, hanggang siko ko. Lalim. Actually, kahit hindi mo na gamitin to, malalim siya. So, napakaluwag. Meron siya rito lamp. Nag-o-open ito kapag tinataas natin o binubuksan natin yung kanyang trunk. Ito naman ang kanyang sa hood. Ayan. Sir, anong meron dyan? Ito sir, since electric po siya, konti na lang po yung moving parts natin compared sa engine na 1,000 moving parts. Ito po, sir, actually yung maintenance sa kanya, ito sir. Ano yan, sir? Ito po yung brake fluid. And then ito po yung wiper fluid. Kahit water lang po, pwede na po. And ito sir, kulat po to, pero para sa battery. Para sa battery? Yes, kulat po sa battery. Okay, para hindi na nag-iinit, no? Yes, sir. And ito po yung 12 volts battery niya. Separate po kasi yung sa 12 volts at sa main battery. Ang function po niya to is para sa aircon ng ilaw. Okay, aircon ng ilaw. Accessories. Tapos, ito sir, ito po ang VCU, kung tawagin. Vehicle Control Unit. Okay, VCU. Yes po. Lahat po ng kuryente sir dyan po pumapasok. So basically parang ito po yung utak ng sasakyan. Utak ng sasakyan, sir, no? And then ito po, makikita nyo sir, itong malaki. Ito. Yan po yung driving motor niya. Ito po yung nagpapatak sa differential. Bali ito po pala kasi is naka front wheel drive. So, front wheel drive. Guys, ito yung loob ng kanyang hood. Ano yan, sir? Meron din po siya, sir, freon para sa aircon. And then, nagpapalamig po pala sa kanya. Kasi may aircon siya, sir, is yung electric compressor niya po. Electric compressor? Sa ilalim. Makikita po ng camera. Mayroon po dyan, sir, nasa... Ito to. Ayan, sir, yan.
Yung nasa Yan, baba. electric. Alright, sige. Then ito sir, ABS module para sa brakes. Okay, wiper motor para sa Okay guys, mga kagolets, nakita nyo naman na talagang compact lang to. So nandito na lahat. So, Sir Anthony, magkano naman ang presyo ng bingo natin? Bali, may dalawa po tayong edition. May 203 kilometers edition and 333 kilometers edition. Okay. Si 203 po, ang SRP price niya is 863,000 pero naka-promo siya ngayon ng 796,000. Okay, naka-promo pa. Yes po. And then si 333 kilometers edition 1 po is SRP niya is 1,083,000 pero naka-promo din po siya ng 996,000 pesos. So guys yun na yung presyo niya. Ano naman, through in-house financing ba o bank finance? Okay po. Bali, wala po kaming in-house financing. So, if ever gusto niyo pong mag-apply, pwede po tayo sa bank, partnered bank po namin, which is AUB and BDO. Pwede po mag-apply din po. So, consumption naman niya po sa electric bill natin, yung 203 kilometers po, meron po kasi siyang 17.3 kilowatts. So, dito po kasi sa Metro Manila, naglalaro po siya ng 10 pesos or 11 pesos per kilowatt. So, kung multiply po natin sa 17.3 kilowatts sa 10, lumalabas po siya ng 173 pesos sa isang full charge. Fully charged? Yes po. Okay. And sa 333 naman kung kilometer edition, ang maximum capacity niya sir is 31.9 kilowatts. Okay, so, kung ita-times po natin siya sa 10 pesos, sabihin natin 10 pesos sir, more or less nasa 300 pesos per full charge po. Okay, napakasulit na nun sir, no? Po, compared po sa engine car, yung 300 kilometers po natin more or less 3,000 to 4,000 pesos. Yes. So, malaking tipid po talaga pag electric. So, pwede na tong pambiyahe sa mga kalapit na probinsya ng Metro Manila. Actually, certified na po siya ni LTO as electric car. So, expressway and skyway legal na po siya, sir. Alright. Ang kagandahan po dito, since electric po siya, is exempted po siya sa coating. Yes. So, kahit anong araw po siya pwede ilabas. So, alright, Sir Anthony, invite po naman sila sa inyong showroom. Okay po. So, if ever po gusto niyo po ma-visit or ma-view yung mga unit po namin, open for viewing naman po siya sa showroom namin sa 2176 Chino Roces Avenue po sa Makati. So, open po kami doon ng 9 a.m. to 6 p.m. Okay. Everyday po yun. I-flash ko na lang dito yung number ni Sir Anthony, no, para kung interesado kayo sa bingo, you can contact Sir Anthony. Alright? Sir, let's go EV! Go E Vehicle! Okay guys, mga ka-EV, mga ka-golets, dito na tayo magtatapos sa ating pong mabilisang review kay Wuling Bingo. So alam niyo naman guys na napadaan lang naman ako dito sa site na ito at hindi ko lang mapigilan ang sarili ko para hindi i-review ang e-car na ito. Guys, kung meron kayong mga katanungan at kung meron man akong hindi nabanggit or kulang sa video na ito, ay pwede nyo pong tanungin si Sir Anthony. Ayan po, naka-flash naman po sa ating screen ang kanya pong number at yung address po ay akin na rin pong pinost dyan para kung gusto nyo puntahan sa kanilang showroom, makita nyo ng personal ang EV na ito. Okay mga ka-EV, mga ka-golets, kung nagustuhan nyo po ang ating pong video, baka naman pwede akong makahingi ng like at subscribe dyan sa ating pong channel. Samahan nyo po ang Go E Vehicle na maipaalam sa mga kapwa natin Pinoy na meron ng mga ganitong mga electric transportation na pwede nating magamit sa ating mga kanya-kanyang buhay. Okay mga kagolets, abangan nyo po ang ating pong next review dito po sa Go E Vehicle. Let's go!